Samantala, tinalakay sa Senado ang pagbuo ng isang panukalang batas na layong tugunan ang mga suliranin sa bansa. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Bumubuo na ang Senado ng panukalang batas o ang Bayanihan 3 para sa pagtugon sa problema ng bansa sa mataas na presyo ng langis. Tulad noong panahon ng pandemya, sa Bayanihan 3, magkakaroon ng kapangyarihan ang gobyerno para sa pagbibigay ng ayuda at pagbibigay ng tulong lalo na sa mga negosyong maaapektuhan ng krisis. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, ang gobyerno ang mangunguna sa pagkilos upang hindi maapektuhan ang ekonomiya ng bansa. Nag-umpisa na rin kami mag-draft ng potential Bayanihan 3 para if ever umabot to ng 120 days at yung purchasing power ng ating mga kababayan babagsak o mag-erode, ang mga small and medium enterprises mahirapan sila sa kanilang mga supplies, kailangan ng gobyerno mag-step in para tumulong. Hindi naman magiging puro pamamahagi ng ayuda ang Bayanihan 3. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon ng kapangyarihan ng ehekutibo na mag-reallocate ng pondo para sa mga programa na makakatugon sa krisis. Maaari din pumasok ang bansa sa pump priming at pag-aaralan din na magkaroon ng moratorium sa pagbabayad ng SSS, GSIS at iba pa. Kung mamimigay naman ng ayuda, focus lang ito sa mga sektor na lubhang apektado tulad ng mga driver, magsasaka, mangingisda at iba pa. Pipiliin muna natin, of course, pinaka-vulnerable, no? Yung let's say, farmers, fisher folks, yung tinatawag natin bottom 30%, yung pinakamahirap nating kababayan, and transportation. Siguro, transportation, kailangan natin mabigyan ng dagdag subsidies. No? Naghain na rin si Senator Loren Legarda ng Senate Bill No. 2020 para sa panukalang Bayanihan 3. Sa ilalim naman ito, posible din ang price control sa langis, reallocation ng energy supply, at pagsisigurong may sapat na langis ang bansa sa pamamagitan ng emergency procurement. May tulong din sa mga OFW na apektado ng krisis sa Middle East. Pero kahit binubuo na ang Bayanihan 3, sabi ni Senator Gatchalian, ang sitwasyon ngayon hindi pa rin pwedeng itulad noong pandemya na may lockdown. Anya, kung siya ang tatanungin, hindi kakailanganin ng lockdown. I don't advise na mag-lockdown tayo ala COVID-19 kasi hihintuin buong ekonomiya natin. Maraming mawawalan ng trabaho. Ang kailangan lang naman natin ma-extend yung number of days in terms of inventory. Ang kailangan anya ng bansa ngayon, paramihin ang supply ng langis, kaya pabor din siya na magkaroon ng joint exploration ang Pilipinas kasama ang China sa West Philippine Sea. I am okay to pursue the joint exploration. I am supportive of pursuing the joint exploration. Wag lang ma-diminish o isa-lang-alang yung ating sovereignty and sovereign rights. Kahit Senate President Vicente Soto III, pabor din sa joint exploration. Noon pa sa dating administrasyon, naging suhestyon na nila ito. Kaya ngayon, sa ilalim ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., umaasa na siyang matutupad ito. Si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson naman, pabor din sa pagtutulungan ng Pilipinas at China. Pero dapat kilalanin ng China na ang Pilipinas ang may-ari ng West Philippine Sea. Kaya dapat masunod ang batas na 60-40 o mas malaki ang porsyento ng bansa. Pero sa ngayon, pinuri naman ng mga senador ang naging hakbang ng ehekutibo na siguraduhing ligtas na makakadaan ang mga barko ng Pilipinas sa Strait of Hormuz. Anya, hindi lang sa supply ng langis, kundi makakatulong din ito sa kaligtasan ng mga tripulanteng Pilipino. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.